Isinusulong ng British government na payagan ng makaboto ang mga 16 years old na kabataan para sa kanilang national election. At US President Donald Trump sumailalim sa medical test dahil sa vein condition. Habang dahilan ng pagpanaw ng Australian extreme sports legend na si Felix Baumgartner. Alamin lahat ng yan sa sentro ng balita ni Joyce Salamati. Bagamat kilala sa mga buwis buhay na sports activity, kumpirmado ang pagpanaw ng 56 anyos na Australian extreme sports pioneer na si Felix Baumgartner matapos maaksidente habang nagpaparagliding sa Italy nitong Huwebes. Nawalan umano ng kontrol sa ere ang kanyang motorized paraglider at bumagsak malapit sa isang hotel. Bago pa man ang insidente, nakapag-post pa si Baumgartner ng IG story na may nakalagay na too much wind. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon at isa sa mga inaalam rin ay kung maaaring medical emergency ang sanhi ng insidente. Taong 2012, nang mas makilala ng publiko si Baumgartner dahil sa makasaysayan niyang 24 miles o 38 kilometers above Earth na skydiving stunts. Tiniyak ng White House na maayos at masigla ang pangangatawan ni US President Donald Trump kasunod ng kumpirmasyon ng pagkakaroon ni Trump ng benign vein condition na tinatawag na chronic venous insufficiency. Ayon kay White House Press Secretary Caroline Leavitt, sumailalim na sa mga medical examination ang Pangulo. Ang pamumula umano sa kanyang kamay ay dulot ng madalas na pakikipagkamay at paggamit ng aspirin bilang preventive treatment. Nilinaw rin ng White House na walang matinding komplikasyon gaya ng blood clot o sakit sa puso ang 79 anyos na Pangulo. In recent weeks, President Trump noted mild swelling in his lower legs. In keeping with routine medical care and out of an abundance of caution, this concern was thoroughly evaluated by the White House Medical Unit. The President underwent a comprehensive examination, including diagnostic vascular studies. Bilateral lower extremity venous Doppler ultrasounds were performed and revealed chronic venous insufficiency, a benign and common condition, particularly in individuals over the age of 70. Importantly, there was no evidence of deep vein thrombosis or arterial disease. Sa Europa, isinusulong naman ng British government na ibaba pa sa 16 years old ang kwalipikadong botante para sa kanilang national elections. Anila, karapatan umano ito ng mga kabataan, lalo na kung sila ay nagtatrabaho at kabilang na sa mga nagbabayad ng buwis sa gobyerno. Kabilang din sa mga plano ang automated voter registration at pagtanggap sa UK-issued bank cards bilang valid ID sa halalan. Kaugnay nito, positibo naman ang naging pagtanggap ng mga kabataan dahil mas mabibigyan na umano sila ng boses sa usaping politika sa kanilang bansa. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.